Ating kilalanin si Santa Ana Bation Aures. Si Santa Ana o mas kilala sa tawag na Diday, Luna o Naya ay dating 4th year student ng University of the Philippines, Cebu. Siya ay kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Psychology at nakatakda sanang magtapos noong July 29, 2022. Second semester ng taong 2018. Si Ana ay tumakbo at nanalo bilang UP Student Council Representative ng Social Science Department sa ilalim ng partidong Nagkahiusang Kusog sa Estudyante UP Cebu. Sumali rin siya sa Kabataan Party List Visayas at naging aktibong leader ng Anak Bayan Cebu. Taong 2020, siya ay tuluyan ng naging kasapi sa Kabataang Makabayan at naging candidate member bilang party element sa isang lugar sa Cebu City. Noong 2022, siya ay nakipag-ugnayan kina Ramon Patriarca alias Baste at CJ Matarlo alias CJ upang maging isang full-time NPA member. Ika-25 ng Marso taong 2022, ang grupo ni Ana ay nasangkot sa engkwentro sa sitio Malikuliko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental at narecover ng mga kasundaluhan ang cellphone na naglalaman ng kanilang video at mga larawan habang nagsasanay sa loob ng kilusan. Ika-4 ng Agosto taong 2022, dumulog sa himpilan ng pulisya ang kanyang tiyahin na si LV Bation Stucky at nagpagawa ng police report na noong April 29, 2022 ay may natanggap siya na tawag mula kay Ana na ito raw ay tuluyang naglayas at hindi na umuwi pa. Matapos ang tawag galing kay Ana, hindi na siya muling nakita o nakausap ng kanyang mga kamag-anak. Ito na pala ang simula ng kanyang tuluyang pagiging isang miyembro ng New People's Army. Siya ay nagsanay na umawak ng armas kasama ang iba pang mga kabataan sa kabundukan. Nang malaman ng pamilya ni Ana na siya ay isa ng ganap na NPA, ay dumulog sa pinakamalapit na kampo ng mga kasundaluhan upang humingi ng tulong at siya ay masagip. Sa tulong ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, si Ana ay tuluyang natunton at nailigtas noong Nobyembre taong 2022. Ako si Santa Ana Aures, 23 years old, alias Ka Luna. Kag ang nanging posisyon ko sulod sa NPA kaya ang political guide. Isa ko ka estudyante sa UP Cebu before ko na-intra sa NPA. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Philippine Army si Ana upang matulungan na makapagsimula ulit ng mapayapang pamumuhay. Hindi na bago sa atin ang naging kwento ng buhay ni Ana na minsang naging isang simpleng estudyante, naging aktivista at kalaunan ay naging miyembro ng New People's Army. Kaya naman, patuloy ang ating kampanya na protektahan at mabigyan ng tamang impormasyon, magabayan ang mga kabataan sa loob man o labas ng mga universidad. Sa huli, ang panawagan natin sa bawat isang guro, magulang o sa kinauukulan, maging sa mga estudyante na lahat tayo ay may dapat na gampanan upang hindi na maulit o madagdagan pa ang mga tulad ni Ana na naligaw ng landas dahil sa mga grupong nagnanais na wasakin ang kinabukasan ng mga kabataan. Wow. So, Ayun. Pwede ko bang ikaw. bigyan ko lang yung i-summarize ko lang yung buhay ni Ana ha. Ni Ana. Naging ito si Santa Aures Bation, ang 23 years old. Siya ay dating Deputy Secretary ng Anak Bayan sa Cebu, naging Deputy Secretary ng Kabataang Makabayan sa Cebu, tapos pati sa Central Negros 2, Komiting Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Tapos naging
naging estudyante siya sa Anak Bayan siya nakapasok ng NPA at naging kabataang makabayan nga. No? So, maliwanag, no? Yun At ang mga video na yon na binabanggit namin dito at pinakita, recovered video sa cellphone niya. Hindi pa siya nahuli noon na ma-recover ito. Kaya siya natuntun at siya po ay nag-surrender na at nagpaabot sa kanyang pamilya na babalik na sapagkat na-expose ang kanyang buhay